Ako si Elvira Puno, Yan. special mother. Ang aking second child na anak na si Jovito ay isa ng 30-year-old o autistic adult. Kailangan kong gawin ang vlogging na ito para maabot ko ang mga kapwa ko magis, para mabigyan ng pag-asa na pwede pa tayong mabuhay ng normal, pwede pa tayong maging regular mommies. Hindi ko na sana i-discuss pa ang autism ng bata pa si Jovito. Kasi lahat naman ng article ng autism, iisa lang naman ang description sa batang autism. Walang eye contact, may sensitibong pandinig, walang malinaw na pangungusap, gumagawa ng sariling salita o ingay sa bibig na wala namang kahulugan kung hindi ingay lang sa nakakarinig. Malikot, hindi pwedeng bitawan, lalo na sa labas kasi mawawala siya. Yung kanyang kwarto sa bahay, may lock sa labas. Ang main door at iba pang entry door ng bahay kung hindi nakalock ay nakatali para hindi siya makawala kung sakaling malilingad ka sa pagbabantay. Wala nang hihirap pa sa pag-aalaga ng autistic na bata. Sa gabi naman, mababaw sila matulog, gumagalaw ka lang ng kaunti na hindi kalayuan sa kanya o kaluskos lang, nagigising na. Eh ang tiyempo nga lang sana ng pagpapahinga ay yung tulog na siya. Marami pa akong mababanggit pero puputulin ko na dito. Kung hindi lang puputulin ko na dito, gusto ko lang malaman ninyo na si Jovito ay 100% na autistic o severe autistic. Para pagka dinescribe ko siya sa inyo ngayon, ay maa-appreciate ninyo ang aking sasabihin na may pag-asa pa, makakakopin tayo. Si Jovito nung bata ay napakahirap alagaan. Pero syempre, ang maliit na bata, mayakap mo lang, mapipigilan mo na ang mga delikadong mangyayari. Pero noong teenager na at nagbibinata na, sumobra na ang hirap sa pag-aalaga. Maya't maya nagagalit, nagtatantrums, nagiging violento pa. Nananakit pagka may gusto nang hindi makuha. At yung mga gusto niya ay hindi mo na maibibigay kasi hindi na pagkain, hindi na rin laruan lang. Kung hindi, pangangailangan sensual. Paano mo may papaliwanag sa kanya na hindi mo makukuha ang mga ito dahil kailangan mo? Araw-araw, mayat maya may threat na ang pamilya ng pananakit at seryosong pananakit dahil sobrang malaki si Vito. At pagka pinigilan ng marami, ay mangangagat pa. Sa school nga, takbuhan lahat ng teacher pagka nagwawala si Jovito. Pagka nagtatravel naman kami at na-traffic, kahit sandali lang na na-stop ang aming sasakyan, sinusuntok na ang driver, ang daddy niya. Hindi bali sana kung mahina manuntok, sobrang lakas. Pagka inawat ko naman, na nasa front passenger seat ako, siya naman solo sa likod, susuntukin din ako. Sasambunutan. At naku, sobrang trouble sa loob ng sasakyan. Usyoso lahat ng mga tao, pati pulis o traffic aid lumalapit sa amin at iniisyoso kami. O sinisita kami. Tapos, pagka dumaan kami ng toll gate at hindi babae ang teller, another trouble na naman sa loob ng kotse. Kailangan babae ang teller kasi i-greet niya ito at ihahay at babay at i-shake hands ang girl. Pagka lalaki ang teller, susuntukin naman ang daddy niya at ako. Kaya ang gagawin namin, forward kami ng kaunti, papara at bababa kami sa toll gate pa din, lalakad at hahanap ng booth na may babaeng teller. At makikiusap kami sa babaeng teller na kung pwede ay maghahay at babay ang aming anak na special. Swerte naman kami lagi, naiintindihan ng teller na babae ang aming sitwasyon. At sasabihin namin sorry. Malalim na, at sasabihin niya okay lang po. Malalim naman ang thank you namin sa babaeng teller. Talagang galing sa puso. Kasi, ang haba talaga ng bugbugan sa auto hanggat hindi namin napapakalma ang nagwawalang si Jovito. Ang nakakatakot, baka kami maaksidente o masaktan pa ng malubha.
Ganito rin ang sitwasyon pagka namimili kami sa mga supermarket at iba pang mga shop. Kailangan babae ang cashier para mahay at babayin. Pero madali ang mga sa shops. Ang pinaka-obviously na mahirap ay yung sa toll gate. Dumating din ang punto na pumunta kami sa mga offices ng mga toll gate na yan. Pero para maimpormahan namin sila ng unique naming sitwasyon. Humiling kami na tulungan kami. Ang hiniling naming tulong ay pagkadadaan kami ng toll gate ay papara muna kami on the approach, maghahazard para mag-guide kami ng guard on duty at sisenyasan kami kung saan ang boat na may babaeng teller. Pumayag naman ang mga officers ng toll gate sa kahilingan namin. Kailangan na namin mag-hire ng mga bodyguard kasi kahit sa bahay ay may 24-hour in danger na kaming mga magulang at iba pa naming mga anak. Naghanap din kami ng mga professionals na pagtrato ng autistic children at isang reputable na grupo ang nagle-lecture ng sa autism ang aming nakita sa BF Homes Parañaque. Nagbayad kami ng may kamahalan. Isang araw na session, 4 na oras sa umaga, magbe-break kami, lunch break, 4 na oras uli sa hapon para sa 8 oras na lektura. Ang kanilang lektura ay ang pagpapabuti sa autistic child ay SPED at repetition. Sa bata na may repetition, ang technique sa pagtuturo sa bata na mga dapat nilang gawin sa araw-araw. Tama naman ang mga ito. Pero, ang importante sa aming natutunan ay ang mga kahulugan ng mga bagay tungkol sa autism. At ang mas importante pa sa mga lektura ng pagpapabuti at pagkaalam ng mga kahulugan ay ang sharing ng mga co-parents namin at co-participant sa seminar na may mas matatandang autistic child kaysa sa aming anak na si Robito na noon ay 19 years old pa lang. Isang colonel at ang asawa niyang CEO na sa malaking kumpanya ang tumatak sa aming isipan. Umiiyak ang CEO na nanay habang nagtatanong, saan at kanino kami kukuha ng bigla at madaling tulong pagka nagwawala ang aming anak. Tanong niya habang umiiyak at si Colonel naman ay nangilid na din ang luha. Iiyak siya dahil sobrang kailangan niya ang biglang tulong na yon sa pagpapahupa sa autistic, samantalang Colonel ang mister niya. Naku, sabi ko sa sarili ko, lalo akong natakot. Kasi mas walang-wala kaming kakayahan kaysa sa isang colonel at CEO na mapigilan ang nagwawalang autistic. Sabay po na ako mga mamis. See you po on my next vlog. Dito ka! Say bye-bye. Oh, Bye-bye po. bye-bye po.